Pangalawa pong purpose po ng water baptism, commitment to follow Jesus Christ. Bibigyan pa natin ng kaunting emphasis pa po yan. Okay, and then balikan lang din natin ano po yung kahulugan at kahalagahan ng baptismo. Una po yung simbolo po niya is, ano po, very good, washing away of sins. And then pangalawa, new life in Christ, bagong buhay kay Kristo Jesus. Ano kahalagahan po ng bautismo? Una po sa lahat, yung pagsunod natin sa kanyang mga kautusan. We love Him because He first loved us. Okay, pangalawang kahalagahan po ng bautismo ay totoo or testimony. Saan? Sa church at sa mundo. O sabihin na natin sa mga hindi pa mananampalataya na mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, okay, makakilala po natin. So, patotoo yan na ikaw ay talagang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At sa bagong tipan, paano pinapakita po ang bautismo? Okay? Sinong dalawang halimbawa natin sa bagong tipan na binigay? Sino yung dalawa? Okay? Very good. Yung baptism ni Jesus Christ through John the Baptist. Ayan, yung kanyang pinsan. Ay, may pata. Okay, so yun yung dalawa. Baptism ni Jesus Christ by John the Baptist. Uy! Ayun, nai-delay konti. At saka, baptism ni nung isa pa, yung taga-Africa. Yan, yung Ethiopian eunuch. Alam niyo na kung bakit eunuch? Ibig sabihin nun, tolpu. Ayun. Pinutol sila para ang maging tanging buhay nila ay yung yung royals. Yan. Yan, eunuch sila. Okay, yung mode of baptism. Immersion. Yung paglubog. Okay, next na kaya. Wala na naglag na sa ko. Sige, next na natin. Okay, so, dito na tayo, session 2. Okay, tayo, lalagpas tayo na konti sa oras. Bakit kaya lag? Okay, covenant. Anong ibig sabihin ng word na covenant sa pagkakaunawa po ninyo? Ano po yung covenant? Yan. Ano po ang covenant na word? Yan, very good. Kasunduan. So kapag sinabing nagkakaroon kayo ng covenant, ano mga examples ng covenant na iisip ninyo? Blood compact, panahon noong 1500, 1600, di ba? Ay, pag kamay ka, bubuksan mo yung iyong veins. Ayun, unable to reach. Bakit kaya? Okay. Okay. Ano pang covenant ang naiisip niyo? Sana alam niyo, lalo na sa may mga asawa. Anong covenant ito? Covenant of marriage, di ba? Kaya ka nagkakaroon ng vows. Okay, ang covenant na yan. And so, ang baptism is a covenant. Kasunduan mo, kanino? Ikaw at sa Diyos. So, ang covenant natin ay nagkakaroon ka ng commitment. Katulad nung, pag mayroong asawa, syempre, hindi ka pwedeng committed ka sa multiple na mga tao. Diba? Kinakailangan, sa isa lang ang commitment mo. Ganun din, ang covenant natin sa Panginoon, siya lang. Okay. So, una, commitment to ano? Yan, sige, lista nyo na lang po. A lifelong commitment to follow Jesus. Ayan. Okay. So, papaano, diba? Naalala nyo, may awit pa tayo niya, no? No turning back. No turning back. The things I used to do, I do them no more. The place I used to go, I go there no more. Ano ba yan? The use I things to say, I say them no more. Ayan, lahat ng pwede nyo ilagay dyan, ilagay natin. Yung mga bagay na alam natin na ayaw ng Panginoon natin, we change that because it's a commitment. No? Ikaw ay bata pa noon, parang bugoy-bugoy ka lang, kahit ano lang ang gusto mo, gagawin mo. Diba? Wala pang commitment. Pero, ang simbolo po or yung covenant natin sa baptism, we are seeing it as a lifelong till death do us part. Hindi lang till death, hanggang ano na ito. Ano? Na kung saan nandoon yung, okay, so una ko, Luke 9:23, in English ko lahat ng mismong word, pero Tagalog yung mismong text natin. Okay, ano po nang nasulat dyan? At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay
kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Diba? Sabi nga natin sa worship service, sa pag-uusapan natin ng mga nakalipas, na ang pinaka-problema natin, totoo lang, hindi yung kasalanan or kasamaan ng ibang tao o ng mundo. Ang pinaka-problema talaga natin ay yung pansarili. Kaya ang itatakwil po natin yung sarili po natin. Hindi ang nakaupo sa trono ng puso mo, hindi na ikaw yung priority mong masunod. Ang nais mo ay ang kagustuhan na, yung kalooban na ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi dyan na ulit yun, kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi natin sinasabi dito na, ano yung ginagawa pag Holy Week? Magpenitensya. Hindi ko nasabi na everyday magpenitensya tayo. Hindi yung ibig sabihin ni Jesus Christ, kaya magdadala kayo ng krus o na kahoy. Hindi siya literal. Ang ibig sabihin niyan, yung pagsunod sa Panginoon, hindi siya natural pa sa atin. Di ba? Ang natural na gusto natin yung ayaw ng Panginoon. And so, pag sinasabing papasanin natin yung krus araw-araw, yung kahit hindi gusto ng laman mo, kukontrahin mo. Okay? Kasi, ayan, gusto mo na talagang sumunod. You are committed to a lifelong relationship with Jesus Christ. Hindi na lipat-lipat, hindi na balik-balik. Parang imagine ninyo, ang simbahan ng sabi ay bride. So, ikaw, ako ay nakakasal na kay Jesus Christ. Hindi na wala ng ibang pwede pang kumuha ng ating attention at ng ating emosyon. Okay. Commitment saan? Na ikaw ngayon ay bahagi na ng lokal na simbahan. Okay? Una, syempre, may dalawa kasi tayong church na sa natin na pag-uusapan natin. Yung una is yung Universal Church. Okay? Ano yung Universal Church? Ang Universal Church, once na naging mananampalataya ka, ikaw ngayon ay bahagi na ng katawan ni Jesus Christ. Kahit nasa lugar ka. Kung halimbawang saan ba kayo? Halimbawang nasa Hong Kong ka, tumanggap ka kay Jesus Christ, automatic yun, ikaw ay bahagi ng katawan ni Jesus Christ. Okay? Sa ibang kapanahunan, sa iba't ibang lugar, okay, nagiging bahagi ka ng katawan. Etong City Baptist Church ay lokal na katawan, lokal na simbahan. So automatic, when you are baptized in Jesus Christ, una syempre yung spiritual baptism and then yung water baptism, you are joining the body. Okay, so spiritually baptized ka, join ka sa universal body. Water baptized ka, you are joining the local body. Okay, sana maalala niyo yan. Okay? Spiritual baptism, you are joining the universal body. Water baptism, you are joining the local body. Okay. Ano sabi na 1 Corinthians 12:13? Maging Hudyo o Hintil, Jew or Gentile, alipin man o malaya. Ang ibig sabihin po dyan, mahirap o mayaman. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu, ng Holy Spirit, upang maging isang katawan. Diba? Galatians 4:6 ulit, nung panahon na tinanggap mo si Jesus Christ, pinapadala na sa iyo ang Holy Spirit. And so, you have the authority to call the Father Abba, or Father. Okay? Bakit? Kasi nandiyan na ang Holy Spirit sa atin. So, kahit magkakaiba tayo ng edad, magkakaiba tayo ng kapanahunan tumanggap, yung ikatlong persona ng Diyos sa Trinidad nananahan na sa atin. Kaya nagiging isang katawan na po tayo. Okay? Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Alright. With regards to discipleship, doon pala ito. Covenant of discipleship. Okay? So ano naman po itong covenant of discipleship? Pag sinabing disciple ka, pwede kang disciple lang kahit sino. Pwede kang disciple ni Buddha. Pwede kang disciple ni Allah. Okay? So, yung discipleship na ito is gusto mo maging disciple ni Jesus. Ang pinaka-simpleng picture ng discipleship is kung sino yung sinusunod mo, gusto mo maging kagaya niya. Okay? Ayun yung pinaka-picture ng discipleship. And so, you want to become disciples of Jesus Christ. Ayun yung ginagawa mong covenant sa baptism din. Okay? Discipleship is living a life that reflects Jesus Christ. Sa verse 6 ng Colossians 2, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Yan. So, we become a disciple ni Jesus the moment na tinanggap natin siya. Okay? Sana, klaro na sa atin. Kung mayroon pa sa inyo, uulitin ko,
kung ikaw ay candidate for baptism, sana sigurado na tayo na tinanggap or sigurado tayo sa ating kaligtasan. Kung hindi pa, sabihin nyo kaagad sa akin para mapaliwanag natin kung ano yung hindi pa klaro. Okay? Nung tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay naging Kristiyano, doon pa lang, ikaw ay nagiging mananampalataya, and so inaasahan sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo ayon sa Kanya. Bakit? Kasi isa na tayo sa Kanya. Alright? Pagka ikaw ay kinasal na, yung finances mo, hindi lang sa'yo, sa inyong dalawa na. Ha? Yung plano ninyo, hindi na plano mo, hindi na plano ko, plano natin. Diba? Yung gusto mo, hindi lang gusto mo, hindi lang gusto ko, gusto natin. Okay? Nung tayo po ay kinasal, naging isa kay Jesus Christ, yung gusto ni Jesus, gusto na rin natin. Okay? Nagkakaroon tayo ng pag-iisa sa Kanya. Okay, verse 7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Alright? Sabi ko nga po sa inyo, paalala lang, sabi ko sa inyo na after ng baptism, napansin nyo ba na yung karamihan sa mga nababaptize, after nabaptize, nawawala? O kaya biglang para na panghihinaan. Normal yon. Sinong example natin? Sa Bible, baka banggitin nyo tao. Ay, si ano po? Wag totoong tao. Ay, totoong tao si Jesus, syempre. Okay. Sino? Si Jesus. After ng baptism ni Jesus Christ, ano nangyari? Dinala siya sa ilang or sa desert. 40 days of temptation. Mga kapatid, the moment you are serious on following Jesus, more temptations. Okay? More opportunity to sin. More opportunity to backslide. Okay? Higher tendency na lumayo ka sa Kanya. Bakit ganun? Siyempre, dati holding hands natin ng Diablo. Ngayon, gusto mo ngayon na hindi na. See? So, ganun yung mangyayari. Kasi Jesus Christ, 40 days. Tayo, hindi naman tayo dadalhin sa desert, tapos 40 days din kayong hindi papakainin. Hindi naman tayo gagawin yun. Okay? Pero, normal yun na magkakaroon tayo ng temptation. Normal na ma-challenge yung ating pananampalataya. And I pray, when that time comes, when you are really serious on following Jesus, ayan, ay kaya nating maging matatag. Okay. Discipleship is growing in spiritual maturity. Alright? Sabi ko nga sa inyo, spiritual maturity, kasama yung pag-attend sa church, pagba-Bible study, and what not. Okay? Spiritual maturity, it can be seen outside, pwedeng makita ito panlabas, pero unang-una dapat nangyayari sa panloob. Kasi pwedeng i-fake yung panlabas, pero hindi mo ma-fake yung panloob. Hindi mo ma-fake yung genuine relationship natin sa ating Panginoong Kristo. So, anong sabi ng Ephesians 4:15-16, verse 15? Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Verse 16. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Parang, ano naisip yung pagkasukasuan? Parang masakit ka agad, no? Sakit ang kasukasuan. Ang ibig sabihin yan, sa English kasi, fitly joined together. Joints. Fitly joined together. So dahil tayo ay isang katawan, we are fitly joined together. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. As a church, bilang isang iglesia, hindi magkakaroon ang tinatawag natin ng church growth or congregational growth without personal growth. Ulitin natin. Hindi pwedeng magkaroon ng congregational or church growth nang walang personal growth. Parang ganito, hindi ka pwedeng maghanap ng development or improvement sa isang company kung ikaw mismo you are not improving and developing yourself. Stubbornness yun. Okay? Kailangan ikaw mismo yung may change, ikaw mismo yung lumalago. Ganon din po yung discipleship. If mangyayari na yung simbahan po natin, lalo siyang lalago kung yung mga nakakabit na katawan, yung mga bahagi ng katawan ay lumalago. Anong itsura ng katawan na hindi lumalago yung ibang bahagi?
Na-imagine nyo na? Anong klaseng katawan yun? Ha? Polio. Kasi may sakit. Ha? May sakit. So, bakit may sakit? Yan. So, pag may sakit, kailangan trabahuhin natin. Okay. So, ano naman ang trabaho ng simbahan? Pagka ikaw ngayon ay nabautismo na. Okay, nakita natin, di ba? Covenant ito or commitment. Ito, dapat ikaw ay maging disciple ni Jesus. Yan yung covenant mo, commitment at saka maging disciple. Ngayon, pag ikaw ay literal na ikabit sa isang lokal na simbahan, ano naman yung pananagutan o trabaho ng simbahan sa buhay mo? Saan ginagawa naman natin? Unang C, community. Gusto natin na magkaroon tayo, maging isang community tayo. Papaanong community? Diba? Nasubukan nyo na ba mag-attend ng malaking, napagkwentuhan kasi namin ni Hannah kahapon lang. Nasubukan nyo na mag-attend ng sobrang laki simbahan? Subukan nyo na mag-attend? Subukan nyo na, hindi pa masyado. Alam nyo ba, meron dati, church namin dati, binati ko yung isang young adult. Alam ko naman yung tsura pag young adult eh. Sabi ko, pre, kamusta? Blah, 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 kwentuhan. Tapos, iniisip ko, bago talaga siya sa church. Kakabalik ko lang sa church na yon, sa First Baptist Church, nakakabalik ko lang. Mga 3 years ako nawala. Nagkwentuhan kami. Tapos, wini-welcome ko siya, turns out, mas nauna pa siya sa akin. Nung pinakilala ko siya doon sa ibang pastor tsaka sa ibang mga young adults, iniisip nila, ako yung nagdala. Sabi ko, hindi ako yung nagdala, nagkakwentuhan na kami sa pinto. Bakit? Kasi sobrang daming member, hindi mo na alam kung sino nag-attend, sino hindi. Sa atin, napansin nyo, dahil maliit tayong simbahan, which is, talaga yung gusto ko maliit na simbahan. Huwag na may sobrang liit, mga 5 lang kayo 10. Palakihin nyo naman na kunti. Sobrang liit naman nun. Okay? Yung maganda nito, alam mo nawala sila Tita Leila, sila Tito Mar. Alam kong wala kasi sila lagi nakaupo eh. Diba? Alam ko mawawala itong mga to pag wala sila. Oh. Alam ko kung sino mawawala sa inyo, hinahanap ko kayo eh. Diba? Pero sobrang laki wala. Ngayon, kaya maganda na makita natin na yung simbahan ay maging komunidad. Paano komunidad? Na-imagine nyo ba pag sinabi community noong unang panahon? Pag may bagong, hulay din. Pag may bagong ani, hahatiran mo ngayon yung mga kapitbahay mo na madikit sa'yo. Di ba? Community kayo eh. Kapag by birthday, kahit ano lang, yung lugaw o sopas, dalhan mo yung kapitbahay. Kasi community kayo eh. Pag may sakit, kahit hindi kayo mag-anak, ewan ko kung ginagawa pa ngayon yun, yung, tawag mo dito, yung pag may namatay, abuloy. May tawag dyan yung lola ko sa kanila eh. Hindi ito, hindi siya yung tipo may asosasyon na, parang normal lang na nabuo na lang na sila, pag may namatay, lahat sila magko-contribute. Alam niyo ba yun, yung nangyayari sa ibang mga lugar na gano'n? Normal sa kanila may abulo, hindi na kailangan pag-usapan pa. Kasi bakit? Community po sila. So tayo rin bilang simbahan, napansin, pag may namatay, pupuntahan natin, pag may sakit na nalaman natin, pag di natin alam, di natin malaman. Diba? So, kailangan natin pupuntahan. Kapag may nawawala, bakit nawawala? Pag nalaman natin may problema, kakamustahin natin, no? So, community tayo. Alright. So, ito yung sinasabi ko lagi. Dapat ang church, dapat maging isang pamilya. Pag ang church hindi naging pamilya, hindi church yan. Kasi dapat ang church, community. Okay? Dapat pamilya po ang simbahan. Alright? Yan, makakakilala. Hindi naman sa chismis na alam mo lahat ng nangyayari, pero basta alam mo. Sabi ko nga, basta ako, alam kung okay nangyayari sa buhay, okay na yun eh. Pag may problema, mas magandang malaman para makamusta. Pero kung mabuti nangyayari sa buhay mo, bahala ka na. Okay. Verse 19. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. Hindi ka lang Pilipino, hindi ka lang Ilocano, hindi ka lang hindi ka lang Kapampangan, okay? Hindi ka lang Amerikano. Ikaw ngayon, hindi na. Kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos. We are citizens of heaven. At kabilang sa kanyang sambahayan. O kita nyo? Pamilya ng Diyos, you are part of the family of God. Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. Ibig sabihin niya yung doctrines and teaching.
So we share the same faith, we share the same doctrines, we share the same teachings. We are all believers in Jesus Christ. We are saved. We are citizens of heaven. Okay? At ang cornerstone, ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ayan. Verse 21. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Okay? Nakapunta na ba kayo ng ganun bidding na mayroong connection? Like, pwede pala. Sino nakaabot ng unang version ng SM Fairview? Nung libre pa yung parking. Naalala nyo ba yun? Alam nyo ba nung yung SM Fairview, the only SM na may free parking yan. Yan dati SM Fairview. Tapos, kung susubukan nyo maglakad galing sa main, patawid kayo ng annex, nakita nyo ba may malaking bakal doon sa gitna nun? Pag dumalakad kayo doon, umaalog ng konti. Kasi hindi siya original part. Kinabit. Yung parkway, wala yun dati. Parking sa dati. Mararamdaman nyo rin yung division na yun. Kinabit lang din yun. Okay? Imagine mo ngayon, ikaw kinabit, sabi dito, para tayong gusali, nakakabit. Palaki na palaki ngayon yung espasyo. Palaki na palaki ngayon yung influence. Okay? Nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Yan tayo. Sabi ko po sa inyo nga, di ba, yung mga gifts po natin, yung mga kakayanan po natin, hindi pwede na yung kakayanan mo para sa sarili mo lang. Okay? Yung gets nga ng mundo yan, kaya nga yung mga superhero na may superpower, alam nila may paggagamitan yun. Yung tayo rin, namumuhay tayo na hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa iba. Lalo na tayo po ay isang simbahan. Okay? Magkakaugnay-ugnay. The last verse, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-sama itinatayo bilang tahanan ng Diyos pamamagitan ng Espiritu. Yan. Okay? So, pamilya, ang community of believers. Hindi lang tayo nagpupunta dito para mag-church. No? Pwede ka naman mag-church na lang online. Manood ka na lang. Mas maraming magandang preaching online kaysa dito ka mag-church. Totoo lang. Makinig ka patay na nga lang si Stanley. Si Stanley, masarap talaga pakinggan kasi 30 minutes lang, tapos na. 30 minutes lang yung preaching, tapos na. Pero ang daming practical ka makukuha in yung mga teachings na Bible. Ang gaganda. Diba? Pero bakit mo pinipili magkaroon ng local body? Bakit gusto mong mabaptize dito? Kasi mayroong support and accountability. Okay? Tagalog na accountability, may pananagutan. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Ano sabi ng Hebrews 10:24-25? Minsan, ini-interpret lang to as worship service. Hindi po. Okay? This is a community. Verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Okay? Sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sa King James, ang nakasulat dyan, provoke. Pag narinig yung word na provoke, para masama, ito, provoke or encourage to love and good works. Okay? Yan ang church. Then verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, bakit ka mag-worship service? Bakit ka mag-a-attend ng life group? Bakit ka mag-a-attend ng anong mga pwede mo maging involvement sa church? Why? Kasi dito ka nagkakaroon ng community. Dito ka nagkakaroon ng support. Dito ka nagkakaroon ng accountability. Alright? Ngayon, then continual growth. Bilang bahagi ng simbahan, trabaho ng simbahan na tulungan ka sa iyong paglagong espiritual. Kaya nga sabi ko po, meron akong ka-chat kagabi na si Kuya Teddy overseas. Then nagchat-chat siya, yung family niya, yung pamilya doon na nag-church sa may bandang Kamarin. Kung naalala niyo sila, Kuya Teddy. Pero sabi ko sa kanya, sabi niya, Pastor, anong oras yung worship service? Ewan ko kung mag-church ngayon. Sabi ko sa kanya, Kuys, okay lang kahit sa akin mag-church, mahal ka, sama-sama kayo pamilya. At doon ako naniniwala.
For example, dumating yung panahon na ikaw, nakikita mo na mas lalago ko sa ibang simbahan, walang problema yun. Kasi ang trabaho ng simbahan, tulungan ka sa paglago. Kung halimbawa na sa isang lokal na simbahan, hindi ka na lumalago, bakit ka pa nandun? Diba? So, malulungkot ako kung nandito ka, tapos hindi ka na pala lumalago, wala na ako contribute sa buhay mo. At ganun din yung iba mga kapatiran, wala na maitulong sa'yo. Ikaw din, wala ka na rin maitulong, biro lang. Diba? Wala na, hindi naging community. O, kung di ka na lumalago, wag na. Hanap ka ng simbahan na ikaw ay lalago. So, ganun din dito po sa atin. Ang trabaho natin, tayo po ay lumago. Alright. So, ito yung mga spiritual disciplines natin. Basic yan. Basic spiritual disciplines natin. Bible study mo, especially personal Bible study. Okay? Prayer life mo. Tsaka yung fellowship. Alright? So, kailangan niya para sa tuloy na paglago. Narinig nyo na yung sinasabi na, hindi naman ako nakalilimot sa Diyos eh. Nananalangin naman ako. Narinig nyo na ba yan? Christian naman ako eh. Hindi lang ako nag-church. Hindi naman ako nakalilimot sa Diyos. Pag naaalala ko, hindi nakalimot ang alala ko. Tumatawag naman ako sa Kanya. Alam nyo ba na parang joke yun? Imagine niyo. Mahal ko naman asawa ko. Hindi ako umuwi sa bahay namin. Ayos yun? Mahal ko may asawa ko eh. Hindi ko lang kinakamusta. Mahal ko may asawa ko eh. Pagka maalala ko ng konti, tawagan ko siya sa cellphone. Mga 5 minutes. Kasi na. Ha? Di ba? Kalokohan? Oh. Kasi hindi pwedeng sabihin mo na mahal mo ang Panginoon, wala kang Bible study, wala kang prayer life, and wala kang fellowship. Okay. Anong sabi doon sa mga unang grupo ng mananampalataya sa Jerusalem? Inalaan nilang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Okay? Teachings or doctrines ng apostles. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin or Lord's Supper po yan. Communion. Mamaya. Okay. Lapit tayo matapos. Okay. Kaya yan. May dalawang ordinance na dapat mong kinababahagian bilang isang lumalagong mananampalataya. Ano po yan? Yung communion tsaka baptism. Supposedly, ewan ko kung alam nyo na ito, supposedly, alam niyo ba na hindi ka dapat mag-take ng communion or ng Lord's Supper pag hindi ka baptized? Why? Yung baptism, ang idea niya, you want to follow or obey. How can you obey in communion when you do not have a commitment to follow Jesus? Gets niyo yun? Pero dito sinasabi, baka may iba kasi ma-offend eh. Oh, alam niyo yun. Halimbawa, si Brother Levi, iikot yan. Tapos dala-dala nila elements. Tapos pagdating sa'yo, hindi ka pa baptize, kukuha ka. Alangan, ilayo nila sa'yo yung elements. Diba, baka ma-open ka naman, no? Pero sa totoo lang, dapat mauna yung baptism bago yung communion. Yan. Kasi nga, ang pinaka-idea is obedience. Yung pag-follow kay Jesus. Alright. So next week, tapos na tayo. Okay. So next week, baptismal service tayo. Hindi tayo, mapuputo tayo sa judges. Ngayon, mag-opening tayo kay Othniel, the first judge. Okay? And next week, yung service natin is about baptism. Medyo mauulit ang konti yung mga sinabi natin, pero bibigyan pa natin ng more emphasis. Then next week, mag-share din ng testimonies. Depende kung ilan, kung medyo madami, half-half. Next week yung iba, then the following Sunday, which is 22nd September, yung iba pa. Okay? Okay, practical instructions. Anong susutin? Para sa akin, huwag kayong magsuot ang light color, lalo na sa mga bae. Okay, magsuot kayo ng dark, kung pwede black. Okay? Tapos, magdala kayo ng tuwalya. Para may pampalit. Nakakaya naman, umuwi ka, basang-basa. Saan ka galing? Ilog. Hindi naman na umuwi na basa. Pag galing kang ilog, kung kayo naulanan ka, walang ulan. Dala kayo pampalit, tsaka ng tuwalya. Okay. Sa dulo yung baptism. After ng sermon, dire-diretso na sa baptism, and then yun. Okay. So sabi ko nga, mag-share ng testimony ang mga candidates natin. Una, i-share ninyo paano ka nakilala kay Jesus Christ. 2 parts lang.
Okay? Paano ka nakakilala kay Jesus Christ? And then, pangalawa, ano ang bautismo para sa iyo? Bakit mo ginustong mabautismuhan sa tubig? Okay? And, eto, paalala lamang din po, pagandaan ha. Okay. Una, wag magtalambuhay. Alala ko po, nung bata ako, then kinuwento mo mula grade 1 hanggang nag-high school ka, kung 60 ka, napatay tayo sa buhay mo. Diba? Sakto lang kung paano ka nakakilala. Pagkatapos, bakit mo gustong sumunod? Right? Yun lang yung dalawa na yun. So, sakto lang sa approximately 3 minutes. 3 to 5 minutes. Okay na yun. Mahaba na yun actually. Basta yun nandoon yung pinaka-content or laman. And then, ito rin po paalala, practice ninyo. Sa mga nagsiscripture reading natin, mag-practice din ha. Kasi yung, kaya nga sinesend ko na sa inyo yung YouTube minsan eh. Okay? Ganun din, pag bago kayo magsalita, i-practice na ninyo para nang sa ganun. Kunwari, si Lexin, mag-testimony siya, i-practice siya kay Tina. O, sabihin niya kay Tina. O, pero yung ibang ginagawa dito, salamin. Subukan nyo. Salamin siya. Gusto nyo yung salamin. Subukan nyo salamin para ano. Hindi tayo makapag-Q&A. Late tayo eh. Okay. Huwag na tayo mag-discussion questions. Ay, hindi pala sali yung dulo yung verse. Ito na lang. Yan. Okay. So, remember the verse natin. Let's close with this. For all of you who are baptized into Christ, clothe yourselves with Christ. Hindi na dapat si Mike ang nakikita. Hindi na dapat si AJ yung nakikita. Ang nakikita na sino? Jesus Christ. You have clothed yourselves with Christ.